Ang ikapito ng Oktubre ay isang espesyal na araw para kay Vladimir Putin. Birthday niya ngayon. Kasiyahan lang ang maiisip natin sa Kremlin. 3 tao muna ang titikim ng cake bago kainin ni Putin para siguradong ligtas ito. Tiyak na umaasa ang leader ng Russia na makatanggap ng espesyal na regalo sa ika-73 kaarawan niya. Tinanggap niya mula sa Ukraine ang pinakamapanganib na regalong maaaring hilingin ng isang Russian autoritaryo. Binigyan ng Ukraine si Putin ng malaking sorpresa sa kaarawan niya sa pamamagitan ng sunod-sunod na malawakang drone strikes. At may espesyal na inihanda ang Ukraine para sa may kaarawan. Umabot ng 2,000 kilometro sa loob ng Russia ang ilan sa kanilang mga drone. Iniulat ng Kiev Post ang malawakang pag-atake ng drone ng Ukraine noong Oktubre 7 ng gabi na tumarget sa lungsod ng Tyumen, Russia. Hindi inakala ni Putin na matatamaan ng Ukraine ang lungsod na ito nang simulan niya ang pananakop. Mga 2,000 kilometro or 1,200 at 40 milya ang layo nito mula sa hangganan ng Ukraine. Ilang taon na ang nakalipas, wala ni isang sandata ang Ukraine na kayang umabot sa ganoong kalayo. Lalo na ang sandatang kayang tumama ng direkta sa ganoong distansya. Marami nang nagbago mula noong late 60s si Putin. May sandata na ngayon ang Ukraine na kayang gawin ang trabaho. Paboritong regalo kay Putin ang mga drone at ginamit ito ng Ukraine sa pag-atake sa Russia. Sa Tyumen, target ang oil refinery na kayang magproseso ng 9 milyong tonelada ng krudong langis kada taon ayon sa Moscow Times. Ginagawang diesel at gasolina ang krudong iyon na magagamit. Kailangan iyon ng Russia para sa lahat ng bagay, mula sa pagpapatakbo ng kanilang militar hanggang sa pagkolekta ng pondo para ipagpatuloy ang digmaan ni Putin. Pinag-uusapan pa kung gaano kamatagumpay ang pag-atake ng Ukraine sa Tyumen. Pinapaniwala ng Russia ang mundo na hindi tinamaan ng drone ng Ukraine ang refinery. Ayon sa Tyumen Oblast Government Information Center sa Telegram, napabagsak ng air defenses ang lahat ng ipinadala ng Ukraine sa lungsod sa kaarawan ni Putin. 3 unmanned aerial vehicle ang natukoy at na-neutralize sa loob ng isang kumpanya sa Antipino Microdistrict ng Tyumen. Ayon sa post, at ngayong gabi, natanggap ang ulat ukol dito. Lahat ng emergency services ay rumesponde sa lugar. Ang maagap na aksyon ng mga emergency services ang pumigil sa mga drone na sumabog, walang nasaktan, walang sumabog o nagkaroon ng sunog. Lahat ng negosyo sa lugar ay normal ang operasyon at hindi tumigil sa kanilang gawain. Yun na ba ang katapusan? Tama? Sinubukan ng Ukraine magpadala ng pasabog na regalo sa isa pang oil refinery ng Russia, pero naitabla sa ere ang kanilang mga drone. May footage sa Telegram na ibinahagi ng lokal na channel na nagpapakita ng emergency vehicles na ayon sa Tyumen Oblast Government Information Center ay ipinadala doon. Gayunpaman, may ilang bagay dito na hindi tugma o parang may kulang. Ayon sa Kiev Post, may ilang taga-Tyumen ang nakarinig ng 2 pagsabog malapit sa Tyumen Refinery. Maaring ito ay pagsabog mula sa Russia dahil sa pagbagsak ng drone ng Ukraine. Gayunpaman, kung nakinig ka sa ulat ng Tyumen Oblast Government Information Center tungkol sa sitwasyon, maaaring napansin mo ang maliit na detalyeng ito. Walang pagsabog o sunog. Kung ganon, bakit sinasabi ng mga taga-Tyumen na may narinig silang 2 pagsabog? Kung pinabagsak ng Russia ang drone ng Ukraine, malamang ay sasabihin nilang ang mga pagsabog ay galing lang sa drone na tinamaan ng anti-airfire nila. Pero partikular na sinabi ng pamahalaan ng Tyumen na walang mga pagsabog na taliwas sa sinasabi ng mga residente ng lungsod. Mas lalo pang naghinala ang Kiev Post matapos iulat ng ilang taga-Tyumen ang pansamantalang problema sa mobile at internet matapos ang pag-atake ng Ukraine. Karaniwan na itong taktika ng Russia tuwing nagpapadala ang Ukraine ng mga drone sa kanilang teritoryo. Sabi ng Financial Times, nagkataon lang na napuputol ang internet sa mga rehiyong apektado ng drone. Bahagi ito ng patakaran ng Russia para pigilan ang mga residente ng mga rehiyong iyon sa pag-post ng video sa social media. Malawak ang shutdown ng Russia, kaya hindi gumana ang cash register. Naantala ang pag-validate ng transport card sa bus at na-block ang access sa social media tulad ng Telegram. Mahigit 2,000 mobile data outage ang naitala noong Hulyo at Agosto. Higit 3 beses na mas mataas kaysa Hunyo, ayon sa Nasvayazi sa ulat ng Financial Times. Sabi ng Russia, kailangan gawin ang mga shutdown na ito para maprotektahan ang bansa laban sa mga drone ng Ukraine. Ayaw ng Russia na malaman ng iba
ang totoong nangyayari kapag tinatamaan ng mga drone ang kanilang target. Ang internet shutdown sa Tiumen matapos magpadala ng drone ang Ukraine ng 2,000 kilometro para sa kaarawan ni Putin ay nagpapakita na may tinatago ang mga awtoridad ng Russia. Maaaring ang tinutukoy na iyon ay isang direktang tama sa oil refinery ng Tiumen? Hindi natin masabi ng sigurado. Gayunpaman, may isang lalaki na nagsasabing iba ang totoong version ng mga pangyayari kumpara sa ipinapakita ng Russia. Si Andriy Kovalenko, ang pinuno ng Counter-Disinformation Center ng Ukraine. Nagpost siya sa Telegram pagkatapos ng pag-atake sa Tiumen. At may simpleng mensahe siyang ibinahagi. Lumalala ang sitwasyon sa Antipsk Refinery sa Tiumen. Ayon kay Kovalenko, may kapasidad itong magproseso ng 9 milyong toneladang krudo kada taon. Hindi ito direktang patunay na nalusutan ng Ukrainian drone ang depensa ng Tumen at tinamaan ang target. Gayunpaman, ang lumalalang sitwasyon para sa refineria ng Tiumen ay nagpapahiwatig ng ganoon. Mas naging matagumpay ang Ukraine sa pagbibigay ng regalo sa kaarawan ni Putin kaysa sa sinasabi ng Russia. Isang huling posibleng ebidensya na nagtagumpay ang Ukraine na tamaan ang oil refinery ng Tiumen ay nagmula sa Excelenova Plus Telegram channel. Nagpost siya ng larawan na may label na ang mga bunga ng pagsabog sa Tiumen sa refinery. Ipinapakita ng larawan ang tila wasak na pader. Bagamat hindi natin nakikita ang iba pang pinsala bukod doon. Mukhang hindi kasing laki ng inaasahan ang pinsalang dulot ng Ukraine sa Tiumen. Kung tama ang litrato ni Excelenova, may drone silang tumama sa target. Kailangan pa nating maghintay ng dagdag na impormasyon tungkol sa nangyari sa Tiumen noong Oktubre 7. Ang alam natin ay hindi lang ang 2,000 kilometrong pag-atake na umagaw ng mga balita ang tanging sinubukan ng Ukraine para markahan ang kaarawan ni Putin. Iniulat ng Moscow Times na ayon sa depensa ng Russia, nagpadala ang Ukraine ng mahigit 200 drone noong Oktubre 7 at hindi bababa sa 30 ay patungong Nizhny Novgorod sa silangan ng Moscow. Sabi ni Gleb Nikitin, Gobernador, karamihan sa mga drone ay napabagsak sa industrial zone ng Dzerzhinsk. Ayon kay Nikitin, nabigo ang Ukraine na magdulot ng pinsala gamit ang mga drone na ito. May ilang debris na bumagsak sa loob ng isang kumpanya, ngunit walang malaking pinsala na naidulot sa infrastrukturang pang-industriya. Ayon sa The Moscow Times, sinabi ito ng gobernador sa Telegram. Pero iba ang pahayag ng Ukraine. Hindi man naging matagumpay ang pag-atake noong Oktubre 7 sa Dzerzhinsk, matagumpay naman ang naunang pag-atake noong Oktubre 6. Ayon sa pangkalahatang staff ng Ukraine, tinamaan nila ng direkta ang UM Sverdlov Explosives Factory sa Dzerzhinsk. Kaya't ang pag-atake noong Oktubre 7 ay kasunod na operasyon para burahin ang natitirang bahagi ng pabrika. Tinarget ang pasilidad dahil pangunahing gumagawa ito ng high explosives, gaya ng Research Department Explosive at High Melting Explosive na gamit ng Russia sa ilang sandata. May iba pa. Inatake ng long-range drone ng Ukraine ang rehiyon ng Voronezh sa timog silangan ng Russia. Iniulat ng Moscow Times na naglabas si Gobernador Alexander Gusev ng pahayag na hinarap ng Russia ang paparating na banta gaya ng ginawa ng iba nitong katapat. Sabi ni Gusev, napabagsak ng air defenses ang 17 drone ng Ukraine. Ngunit may debris na nakasira ng bintana ng heating plant sa Voronezh. Ngunit may isa pang pagsalungat. Noong Oktubre 7 sinabi ng Rosenagoatom, operator ng mga nuclear plant ng Russia, sa Telegram na mas malaki pa sana ang pinsalang nagawa ng Ukraine kaysa aktwal na nangyari. Hindi tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang heating plant, pero muntik na nilang tamaan ang mahalagang bahagi ng nuclear facility. Tinangkang atakihin ng combat drone ng sandatahang lakas ng Ukraine ang cooling tower ng Novovoronezh Nuclear Power Plant. Ayon sa post ni Rosenagoatom, dagdag pa nito, sinasabing napigil ang mga paparating na drone ng Ukraine gamit ang technical na paraan bago pa man mangyari ito. Sumabog ang unmanned aerial vehicle matapos bumangga sa cooling tower ng Unit 6 ng Novovoronezh Nuclear Power Plant. Hindi natin tiyak kung totoo ito, pero alam natin ang dahilan ni Rosenagoatom sa paggawa nito. Binanggit ng kumpanya na tinarget din ng Ukraine ang nuclear plants sa Kursk at Smolensk, kaya maaring propaganda ng Russia ang pahayag na ito. Ipinapakita nito na ang drone strike ng Ukraine sa mga pasilidad militar ng Russia ay tinuturing na teroristang atake. Ano pang mas mainam na gawin?
kundi sabihing sinusubukan ng Ukraine na magdulot ng nuclear sakuna gamit ang drone nila. Taliwas ang pahayag ni Gusev tungkol sa sinirang heating plant ng Ukraine sa sinabi ng Rosenegoatom. Kahit kaya ng nuclear power plant mag-produce ng init, tiyak na sinabi ni Gusev kung may banta ng pag-atake sa planta. Kung iyon talaga ang nangyari, parang nagpa siya ang Russia na baguhin ang kwento matapos ang unang ulat para magmukhang sinubukan ng Ukraine na gumawa ng isang kakilakilabot na bagay. Mukhang hindi nagtagumpay ang birthday drone ng Ukraine sa Voronezh. Iba ang kaso ng mga drone ng Ukraine na pinadala sa Belgorod. Ayon sa Moscow Times, mga 1,000 residente ang nawalan ng kuryente matapos ang drone strikes ng Ukraine sa pasilidad ng enerhiya ng Russia. Sinabi ni Belgorod Governor Vyacheslav Gladkov na isang rocket attack ng Ukraine noong Oktubre 6 ang pumatay ng hindi bababa sa 2 tao sa Belgorod. May isang manggagawa na sinubukang ibalik ang kuryente sa lungsod, ngunit pwedeng pagdudahan ang katotohanan nito. Galing sa Russia ang impormasyon, at alam nating pinapalabas ng Kremlin na terorista ang Ukraine. Gayunpaman, ang ingrandeng pagpapalipad ng drone ng Ukraine bilang selebrasyon ng kaarawan ni Putin ay nagdulot ng problema sa Russia. Inangkin ng Moscow na na-intercept nila ang 100 at 84 Ukrainian na proyektil mula alas 11 ng gabi, Oktubre 6 hanggang alas 6 ng umaga, Oktubre 7. Isa pang bugso ng 25 proyektil ang naipabagsak sa pagitan ng 7 at 8 ng umaga noong Oktubre 7. Ang malawakang pag-atake, gaya ng ilang beses na naming nabanggit, ay naging ikalawang sunod na gabi na nagpadala ang Ukraine ng napakaraming drone sa teritoryo ng Russia. Habang naghanda ng malaking sorpresa ang Ukraine para sa kaarawan sa Tiumen, nagpakawala ito ng 200 at 51 drone laban sa Russia noong gabi ng Oktubre 6. Iniulat ng France, 24 na ayon sa Russian Defense Ministry, na pabagsak nila ang lahat ng mga drone na ito. Siyempre, ngunit ang pag-atake noong Oktubre 6 ay kapansin-pansin dahil ito ang pinakamalaking ganting atake na inilunsad ng Ukraine laban sa Russia mula nang magsimula ang digmaan. Noong Oktubre 6, tinerget ng mga drone ng Ukraine ang Crimea. 4 na po ang napabagsak sa Crimean Peninsula at 61 pa sa Black Sea. May mga tumarget din sa Kursk, Belgorod at Moscow. Sa loob ng 2 araw, naglunsad ang Ukraine ng 400 at 60 drone laban sa Russia. Yan ang dami ng projectile na napabagsak ayon sa Russian Defense Ministry. Maaaring mas marami pang ipinadala ang Ukraine at may ilang tumama sa target na di iniuulat ng Russia. Kung babalikan ang impressive na 2,000 km pag-atake ng Ukraine laban sa Tyumen, may ebidensya ring nagpapahiwatig na posibleng tumama sa target ang 3 drone na sinasabing pinabagsak ng Russia. Naniniwala si Kovalenko na may problema ang oil refinery ng lungsod na iyon. At kahit hindi man, ang espesyal na birthday delivery ng Ukraine kay Putin ay nagpapakita ng 2 bagay na tiyak na magpapababa ng anumang selebrasyon na maaring naramdaman ng presidente ng Russia nang magising siya noong umaga ng Oktubre 7. Ang una sa 2 bagay na iyon ay patuloy pa ring tinatarget ng Ukraine ang mga oil refinery ng Russia. Simula Agosto, pinaigting ng Ukraine ang long-range drone strike sa mga pasilidad ng langis at gas ng Russia. Sa puntong nagkaroon ito ng malaking epekto sa kapasidad ng pagproseso ng langis ng Russia, ayon sa Kiev Post, nagawa ng mga pag-atake ng Ukraine na mapatigil ang 38% ng kapasidad ng pagproseso ng langis ng Russia pagsapit ng Setyembre 28. Katumbas ito ng 300 at 38,000 na toneladang krudo na hindi napoproseso araw-araw. Dahil dito, nabawasan ng 1,000,000 tonelada ang produksyon ng gasolina ng Russia na masama para sa lokal na merkado. Ibig sabihin, halos 20% ang kulang ng Russia sa pagtugon sa demand ng merkado. Ang kakulangan sa Russia ay dulot ng mga pag-atake, kaya nagsisimula na silang maging desperado. Noong Oktubre 8 iniulat ng Kiev Independent na pinalawak ng Russia ang dating mga restriksyon sa bentahan ng gasolina. Ipinatutupad na rin ngayon ang mga restriksyon sa Sverdlovsk at sa rehiyon ng Tyumen. Kung pagsasamahin natin ang mga ito, lumalabas na mas matagumpay ang pag-atake ng Ukraine sa Tyumen Oil Refinery kaysa sinasabi ng Russia. Bakit may restriksyon sa bentahan ng gasolina sa Tyumen kung maayos naman ang refinery? Maaaring patuloy pa ring gumagana ang refinery at ipinapadala ang gasolina sa ibang lugar para punan ang kakulangan o supply. Hindi operational ang Tyumen dahil sa drone attacks ng Ukraine at ramdam nila ang epekto nito. Ayon sa Kiev Independent, 3 at 4 na rehiyon sa Russia
Ang dalawang ito na naglagay ng limitasyon sa bentahan ng gasolina. Ang Crimea at Chelyabinsk Oblast ang nauna. Karaniwan, nililimitahan ang mga bumibili ng gasolina sa 30 litro bawat customer o mga 70 United States gallons. Hindi yan kasya para mapuno ang tangke ng karamihan ng kotse. Ibig sabihin, ang mga regional na limitasyong ito ay maaaring pumipigil din sa mga ordinaryong Ruso na makalayo ng biyahe mula sa kanilang bahay. Para sa Ukraine, mahalaga na maibalik ang digmaan sa Rusya. Ang ganitong mga uri ng abala, gaano man ito kaliit sa tingin, ay may malaking papel sa pagtupad ng layuning iyon. Apektado rin ang mga kumpanya ng langis ng Rusya sa sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine sa mga refinery. Noong Oktubre 8 iniulat ng Upstream Online na ang mga tagagawa ng langis sa Rusya ay mas inilalaan na ang kanilang krudong langis sa ibang bansa kaysa sa mga refinery ng Rusya dahil sa long-range na pag-atake ng Ukraine. Napapatigil ang operasyon ng mga refinery ng Rusya kaya hindi nila kayang iproseso ang karaniwang dami ng krudong langis. Dagdag pa ng outlet, ayon sa data analyst na si Kepler, 9 sa mga pangunahing refinery ng Rusya ang naapektuhan ang operasyon dahil sa Ukraine simula noong Agosto. Sa Oktubre, posibleng mawala ang 50,000 bariles kada araw sa kapasidad ng refinery ng Rusya dahil sa pag-atake ng Ukraine, dagdag sa 300 at 80,000 bariles kada araw na hindi na gumagana. Mas lalala pa ang sitwasyon ng mga refinery ng Rusya. Ang mga producer ng krudong langis ng Rusya ay nagbebenta na ngayon sa ibang bansa dahil hindi na nila ito maibenta sa loob ng bansa. Mas maliit ang kita sa bentahan ng krudo kaysa sa mga pinong langis. Dagdag pa rito, kapag mas maraming krudong langis ang lumalabas ng Rusya, mas kaunti ang natitirang krudong langis na mapoproseso ng Rusya. Kahit gumana ulit ang mga refinery ng Rusya, posible pa ring magkaproblema sa supply dahil baka matagalan ang mga gumagawa ng krudo sa pagbebenta sa loob ng bansa. Hindi pa rin tiyak kung napahinto talaga ng 2,000 km two-man strike ang refinery sa rehiyong iyon. Kung totoo, nagdala lang ng problemang iniiwasan ni Putin ang Ukraine. Mas malala pa, ang ika-73 kaarawan ni Putin ay lalong nadungisan dahil sa matinding 2 araw na pag-atake ng Ukraine sa Russia. Ang 400 at 60 projectile sa 2 araw ay hindi biro. Nagpapahiwatig ito kay Putin na mas dadami pa ang long-range drone na ipapadala ng Ukraine sa Russia ngayong 2025. Ang mga araw bago ang kaarawan ni Putin ay nakita ring tinamaan ang leader ng Russia ng sunod-sunod na masasamang balita na nagpapahiwatig na mas lalakas pa ang mga atake ng Ukraine laban sa Russia mula ngayon. Noong Oktubre 2 iniulat ng Reuters na magsisimula ng magbigay ang United States ng intelihensya sa Ukraine para mapadali ang pagtama sa mga long-range na energy target sa loob ng Russia. Ayon sa ulat, hinihikayat ng United States ang NATO allies na gawin din ito, kaya dadami ang impormasyong darating sa Ukraine. Mas eksakto at matindi ang kanilang long-range na atake dahil dito, ang dami ng impormasyon at katalinuhan ay nangangahulugan ng masamang balita para kay Putin. Ito ang unang malaking pagbabago sa pulisya na inaprubahan ni Pangulong Donald Trump mula nang higpitan niya ang kanyang posisyon laban sa Russia. Nangyayari rin ito habang pinagdedesisyonan ng United States kung papayagan ang hiling na magbigay ng Tomahawk cruise missile sa Ukraine. Ang mga missile na iyon ay may pinakamalawak na abot na 2,000 at 500 kilometro na katumbas ng humigit kumulang 1,000 at 550 milya. Pwedeng tamaan ang tumen ng mas mapaminsalang sandata kaysa sa mga drone kung aprubahan ng United States ang Tomahawk request at magbigay ng intel para magamit ito ng Ukraine. Noong Oktubre 3 iniulat ng Forbes na pinaigting ng Ukraine ang pag-atake sa mga tren ng Russia, lalo na sa nagdadala ng langis para sa mga tropa sa unahan. Bukod sa pagsira ng pinong langis sa pinagmulan, tinatarget din ng Ukraine ang supply ng gasolina at diesel habang nasa biyahe. Matalinong target para sa Ukraine ang mga tren na pagtuunan ng pansin. Gaya ng paliwanag ng Forbes, sa kabila ng kanilang kahalagahan, likas na mahina ang mga tren ng Russia laban sa mga pag-atake ng drone ng Ukraine. Ayon sa Forbes, sa pangkalahatan, madaling target ng drone ang mga tren dahil malalaki ang mga ito at sumusunod sa tuwid na ruta sa mga nakatakdang riles. Kalimitang nalalaman ang ruta at schedule ng tren gamit ang open source intelligence.
Sino nakakaalam? Paano kung makadagdag pa ang United States ng mas maraming impormasyon sa mga nakakalap ng Ukraine mula sa open sources? Pwede na rin tayong mag-ulat tungkol sa mga welga sa tren, gaya ng sa refinery ng Ukraine, para mas dagdagan ang epekto nito. Sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky na ginagamit na ng Ukraine ang kanilang bagong long-range na hindi drone na sandata laban sa Russia. Tungkol sa ilang mga video clip na kumakalat sa social media, ito lang ang sinabi ni Zelensky. Mula sa mga piraso ng impormasyon na nasa mga social network, makikita mo kung saan ginamit ang mga drone at kung saan ginamit ang mga hindi drone. Hindi na nagdetalye si Pangulong Zelensky kung ang mga hindi drone ay bagong missile ng Ukraine. Habang lumalakas ang long-range na atake ng Ukraine, tila dapat asahan ni Putin na mas maraming apoy ang papasok sa Russia sa mga darating na linggo at buwan. Ang malaking sorpresang kaarawan ng Ukraine noong Oktubre 7 kasama ang Flamingo sa mga bagong sandata. Bagong inilabas ng Ukraine ang Flamingo missile at hindi ito napigilan ng Russia. Alamin pa ang iba sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show kung gusto mong makakita pa ng mas maraming ulat tungkol sa mga long-range strike ng Ukraine laban sa Russia. At salamat, gaya ng dati, sa panonood.